Nang akmang sisipsipin ng babaeng sihi ang dugo ng kapatid kong babae para iligtas ang tila inosenteng pangunahing lalaking karakter, agad akong sumugod sa ospital at sinipa ang pinto. Nakita kong halos himatayin na ang kapatid ko sa dami ng nawalang dugo. Hindi ko napigilang mag-alab sa galit. Sabay-sabay na napatingin ang mga doktor sa pinto. Isang binatang nakaitim ang nakatayo roon, mas matindi pa kay Liu Xiao ang mapanganib na aura niya. Saktong magsasalita na sana ang direktor para mangumbinsi ng sipain ko siya palipad. Nanlaki ang mga mata ng nurse na kumukuha ng dugo, hindi na malayang hinigpitan ang hawak sa hiringgilya. Sa sumunod na segundo, may lumagitik sa kanyang pulso at umalinggaw ang kanyang sigaw. Mabilis kong tinanggal ang karayom at ikinabit ang bagong blood bag sa ugat ng kapatid ko. Mahinang iminulat ng kapatid ko ang kanyang mga mata at tinawag akong tikuya. Natigilan ang kamay ko at marahan kong hinaplos ang kanyang ulo. Napatanga ang 3 tauhan ko sa pinto, hindi pa nila nakitang ganito ang ekspresyon ng kanilang boss. Biglang pinalibutan kami ng higit sa 10 bodyguard. Si Liu Xiao ay pumasok na may madilim na mukha. Nang makita niyang bumabalik ang dugo sa kapatid ko, lalo pang dumilim ang kanyang mukha. Mukhang naging masyado akong mabait kamakailan. Malamig niyang inutusan ang kapitan ng mga bodyguard na tapusin kami. Bago pa man kumilos ang mga bodyguard, agad silang napasuko ng 3 kong tauhan. Napapikit ng bahagya si Liu Xiao. Mayabang, 10 milyon ang taunang sahod para sumama sa akin. Nagtawanan ang 3 kong tauhan. Si Dixa, habang pinaglalaruan ang maliit na kutsilyo, nararapat ka ba? Biglang sumugod si Liu Xiao, ngunit nasugatan agad siya ng kutsilyo ni Dixa. Nang asar si Dixa, iyan lang ba ang kaya mo? At gusto mo pang lumaban sa akin? Naggalit ang mga ngipin ni Liu Xiao. Sino ba talaga kayo? Itinali ni Dixa ang kanyang pulso. Hindi ka karapat-dapat malaman kung paano ka haharapin ng boss. Ngumiti ako. Hindi ba't gusto niyang iligtas ang kanyang kasintahan? Hanapin niyo siya. Makalipas ang kalahating minuto, si Ian Feng ay itinapon papasok na parang basura. Tiningnan ko siya. Ito ang kasintahan mo. Akala ko kung sino ng importante. Nakakadismaya. Nagbabala ang mga mata ni Liu Xiao. Naghahanap ka ng kamatayan. Ngumisi ako. Mahilig akong sumubok ng mga limitasyon. Inutusan ko si Dixa na paluhurin siya. Napilitang lumuhod si Liu Xiao. Inabutan ko siya ng isang walang lamang blood bag, hindi ba't gusto mong magligtas ng tao? Gamitin mo ang dugo mo. Kinuha ni Dixa ang dugo ni Liu Xiao. Sinubukang pumigil ni Ian Feng ngunit nasampal siya palipad. Pinanood ni Liu Xiao ang unti-unting pagkaubos ng kanyang dugo. Inutusan ko si Dixa, hindi ba't nagmamadali ang kasintahan niya na gumamit ng dugo? Mahalaga ang pagliligtas ng buhay. Isalin mo ang dugo niya sa kasintahan niya. Lumapit si Dixa kay Ian Feng. Nataranta ng husto si Liu Xiao. Sumigaw siya, ikaw. Ngumisi si Dixa. Sa mundong ito, maliban sa mga utos ng boss, wala akong hindi kayang gawin. Natakot si Ian Feng at umatras. Hindi. Hindi tugma ang blood type natin. Mamamatay tayo. Hinawakan ni Dixa ang kanyang braso, hindi siya makagalaw at sinimulan ang pagsasalin ng dugo. Namula ang mukha ni Liu Xiao. Pakawalan mo siya. Kung may mangyari sa kanya, mamamatay kayong lahat. Mahinahon akong umiti. Dahil sinabi mo na iyan, mukhang hindi kita hahayaang mabuhay para umalis ngayon. Kinabahan si Liu Xiao. Kung mamatay ako, hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan, tama ba? Lalo akong umisi. Gusto kong makita kung sino ang hindi ko kayang patayin. Inihagis ko ang pinakamalaking blood bag sa sahig. Ituloy ang pagkuha hanggang maubos ang dugo. Nang tumusok ang karayom, napasigaw si Ian Feng, ayoko pang mamatay. Sa sandaling iyon, isang babaeng may malakas na presensya, kasama ang higit sa 10 bodyguard, ang lumitaw sa pinto. Tita, masayang sigaw ni Liu Xiao. Si Ian Feng ay parang kumapit sa isang dayami. Tita, tulungan mo ako. Sinasalinan nila ako ng dugo ni Liu Xiao. Malamig na tumingin si Liu Zhan sa paligid. Inutusan niya ako, pakawalan sila. Walang pagmamadali kong tinanong, paano kung sabihin kong hindi? Biglang nagbago ang mukha ni Liu Zhan at humakbang palapit. Nang 3 metro na lang ang layo niya sa akin,
isang karayom na pilak ang biglang lumipad at tumama sa kanyang dibdib. Mahinahon kong sinabi, buhay lang ng dalawang ito ang kailangan ko. Umalis ka na ngayon at hindi ko napapansinin ito. Pero kapag tinakot mo ang kapatid ko, buong pamilyang Liu ang magbabayad. May kumislap na galit sa mga mata ni Liu Zhan. Sa Yuncheng, ikaw ang kauna-unahang kumalaban sa pamilyang Liu. Ngumisi ako. Kung gayon, gusto kong makita ang kahihinatnan. Kalahati na ng dugo ang naisalin kay Yanfeng. Tita, tulungan mo ako, daing niya. Nag-isip sandali si Liu Zhan at sa wakas ay nagpakumbaba. Pakawalan sila. Kahit anong kondisyon tatanggapin ko. Umiling ako at mumiti. Huli na. Sumigaw sa galit si Liu Zhan, ayaw mong daanin sa maayos na usapan, gusto mo ng dahas. Isang kumpas lang ng kamay ko, 2 karayom na pilak ang nagpaluhod sa kanya. Pagkatapos, 12 ng karayom na pilak ang sabay-sabay na lumipad. Lahat ng bodyguard ay bumagsak. Tinitingnan ang nanlalambot na magtiyahin ng Liu, biglang sumigaw si Yanfeng, kasalanan lahat ni Liu Xiao. Pinigilan ko siya. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Liu Xiao si Yanfeng. Tiningnan ko siya ng may pang-aasar. Narinig mo ba? Sa tingin mo ba mali ako nang sabihin kong isa siyang basura? Baliw na tumango si Yanfeng. Isa akong basura. Pakiusap, pakawalan mo ako. Akala niya papakawalan ko siya. Ngunit mumisi ako. Kung gayon, lalo kitang hindi mapapakawalan. Namutla ang mukha ni Yanfeng, desperado pa rin. Ang pagpatay ay labag sa batas. Kung mamatay ako, magbabayad ka rin. Malamig ang tingin ko. Batas? Nang kunin mo ang dugo ng kapatid ko, naisip mo ba ang batas? Biglang isang babaeng may otoridad ang nagsalita mula sa pinto. Ang lakas ng loob mo. Isang babaeng inspektor na nasa mga 40 anyos, kasama ang kanyang mga tauhan, ang sumugod papasok. Nang makita niya ang mga bangkay ng bodyguard sa sahig, nagbago ang kanyang mukha. Sumigaw si Yanfeng na parang kumakapit sa dayami, Direktor Zhang. Papatayin niya ako. Bilis, barilin mo siya. Itinutok ni Direktor Zhang ang baril sa ulo ko. Agad na nag-utos si Liu Zhan, patayin siya. Ako ang mananagot sa kahihinatnan. Mahinahon akong umiti. Zhanglin 5 taon na ang nakalipas nang umalis ako sa Yuncheng, isa ka lang tagabantay ng matanda. Ngayon, na-promote ka na pala. Nanginig si Direktor Zhang, hindi na niya mahawakan ng maayos ang baril. Kayo nakalabas na po kayo. Lumingon siya kay Liu Zhan at bumulong, punong Liu, hindi ko na ito sakop. Mas mabuti pang makipag-ayos na lang kayo. Gulat na tumingin sa akin si Liu Zhan at sa wakas ay lumambot ang tono. Pakawalan mo sina Xiao at Yanfeng. Handa ang pamilyang Liu na magbayad ng kahit ano. Malamig kong sinabi, isang salita ko lang, mawawasak ang pamilyang Liu. Ngayon, dapat silang mamatay. Naggalit ang ngipin ni Liu Zhan, nagbabanta. Ang ina ni Xiao ay si Commander Zhan Buyixin. Maglakas loob kang galawin ang anak niya. Nag-isip ako sandali. Dahil sa paglilingkod ng kanyang ina sa bayan, maaari kong patawarin si Liu Xiao. Nakahinga na sana ng maluwag si Liu Zhan nang marinig niyang nagpatuloy ako, ngunit hindi siya makakatakas sa parusa. Baliin ang 2 binti niya. 2 malutong na lagitik ang narinig. Naputol ang mga binti ni Liu Xiao at napasigaw siya sa sakit. Tinitingnan ang halos wala nang hiningang si Yanfeng, tumalikod ako. Sa loob ng 3 araw, dapat magbigay ng paliwanag ang pamilyang Liu, kung hindi, personal akong bibisita. Matapos kalagkarin si Liu Xiao, nag-aalangang tinulungan ni Direktor Zhang si Liu Zhan na tumayo. Malamig na sinabi ni Liu Zhan, bukas, sa paanan ng King Yunpi. Bibigyan kita ng paliwanag. At isang malaking regalo. Tinaasan ko siya ng kilay. CJ. Pero maging malinaw tayo. Kung madidismaya ako sa regalo, kahit na may mataas na pinuno ang pamilyang Liu, pagbabayarin ko kayo. Ang tingin ni Liu Zhan sa akin ay parang tumitingin sa isang patay. Nanginginig ang mga doktor at nurse. Tinanong ako ni Bisha, paano sila haharapin? Patayin. Nagpayo si Bisha, boss, masyadong magarbo ang pumatay sa sariling bansa. Kinarga ko ang kapatid ko. Mahinahon kong sinabi, kung gayon, baliin ang mga kamay at paa nila at itapon palabas.
Sa gitna ng mga sigaw, pumunta ako sa kabilang kwarto at maingat na inihiga ang kapatid ko sa kama. Mabilis na lumapit ang isang tauhan. Boss, nahanap na ang kayamanang iyon. Nasaan? Nasa pamilyang Lee. Ngumiti ako. Sakto. Kahit wala ang kayamanang iyon, pupunta pa rin ako sa pamilyang Lee. Kung hindi dahil sa matandang Lee na pinilit ang orihinal na may-ari ng katawang ito na pakasalan ang matandang babae sa kapitbahay, hindi ako muling mabubuhay sa katawang ito. Lumabas ako ng silid. Pumunta sa pamilyang Lee. Sa bulwagan ng piging ng pamilyang Lee. Tuwang-tuwang tumakbo ang ulo ng pamilya. Itay, darating si Commander Jayang para batiin kayo. Nabitawan ng matandang Ginoo ang kanyang rosaryo. Bilis! Ihanda ang pinakamataas na antas ng piging. Ilabas ang mga upuang garing. Tawagin ang lahat. Kung sino ang makakapigil kay Commander Jayang, bibigyan ko siya ng isang lungsod na ari-arian. Sunod-sunod na tumango ang ulo ng pamilyang Lee. Nanginginig sa tuwa ang matandang Ginoo. Biyayaan nawa ng langit ang pamilyang Lee. Hindi nagtagal, nagmamadaling bumalik ang ulo ng pamilyang Lee para magulat. Itay, naayos na lahat. Pero wala sa bahay si ate. Malakas na pinalo ng matandang Ginoo ang braso ng upuan. Hindi ba't sinabi kong huwag siyang lalabas? Nagulat ang ulo ng pamilyang Lee, narinig kong ngayon ang labas ng anak niya sa kulungan. Madaling araw pa lang, naghihintay na siya sa kulungan. May kumislap sa mga mata ng matandang Ginoo. Hulihin siya! Magpadala ng mga tao sa labas ng kulungan. Kapag nakita nila ang bastardo, dalhin agad dito. Ako mismo ang haharap sa kanya. Makalipas ang kalahating oras, nakapila na ang buong pamilyang Lee. Sa labas ng gate, mahinang nagtanong si Lixiang sa kanyang ina, si Tangki, darating ba talaga si Commander Jayang? Siyempre. Nandoon ako ng personal na ipaalam ng kanyang katiwala. Pabulong na sinabi ni Tangki, anak, galingan mo. Kung makakakapit ka kay Commander Jayang T. Biglang sumabat si Lixiang, ilang taon na siya. Baka pangit. 28 taong gulang, kasing ganda ng campus flower, nanlaki ang mga mata ni Tangki. Habang nag-uusap sila, isang military jeep ang dumating. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan, natigilan ang ngiti ng lahat. Ako ang unang nakilala ng matandang Ginoo. Bakit ikaw? Ako, ang hipag niya. Napatingin ang lahat sa matandang Ginoo. Nakabalik na ako. Hindi ba kayo natutuwa? Agad na sumingit si Tangki, ikaw na mamamatay tao. Kung hindi mo pinatay si matandang Jayang, matagal nang nasa mataas na antas na pamilya ang Lee. Sumunod sa pagsigaw si Lixiang, Lolo, pinagsisilbihan ka ni matandang Jayang, dapat kang magpasalamat. Ang isang tulad mong hamak ay dapat nagpakamatay na sa pamilyang Lee noon pa. Sabi niya habang naglalabas ng ilang perang papel at inihagis sa paanan ko. Lumuhod ka at pulutin ang pera, tapos umalis ka. Hindi pa natatapos ang salita, yay. Tumilapon si Lixiang ng 3 metro. Natigilan ang lahat. Sumisigaw na yumakap si Tangki sa anak. Nanginginig sa galit ang matandang Ginoo. Mga tauhan. Bugbugin niyo hanggang mamatay ang hayop na ito. Hindi kumilos ang mga bodyguard. Hindi niyo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Ang pamilyang Lee ay hindi nagbabayad para sa mga walang silbi. Hindi pa rin kumikilos ang mga bodyguard. Sumigaw ang matandang Lee, bingi ba kayo? Bago pa siya matapos, isang batang boses ang narinig, huwag ka nang sumigaw. Mga bodyguard sila ng Departamento ng Digmaan. Dahan-dahang bumaba si Jayang Siki mula sa sasakyan. Agad na parang pato na sinasakal ang matandang Lee, namumula ang mukha. Hindi niya maintindihan kung bakit kasama ko si Jayang Siki sa iisang sasakyan. Ngunit mabilis niyang itinago ang pagkagulat at pilit na ngumiti. Commander Jayang, ako ang tunay na lolo ni Guchen. Ang mga sinabi ko kanina ay para sa ikabubuti niya. Ngumisi ako. Para sa ikabubuti ko? Kung gayon, hindi ako mag-aatubiling suklian ka. Unti-unti akong lumapit sa matandang Ginoo. Bawat hakbang ko, nababawasan ang kulay sa kanyang mukha. Unang sampal. 3 ipin ang lumipad. Ang sampal na ito ay para sa pagiging mukhang pera mo. Sumunod agad ang pangalawang sampal. Ang sampal na ito ay para sa kawalan mo ng respeto sa matatanda.
Matapos ang siyam na magkakasunod na sampal, puno ng dugo ang bibig ng matandang Ginoo, nakaupo sa sahig. Pabulong siyang nagmumura, hayop. Lolo mo ako. Biglang may narinig na nanginginig na boses, Atchen. Lumingon ako. Isang payat na babae ang umiiyak. Ma, mahina kong tawag. Nanginginig na lumapit ang ina, ngunit nang makita niya ang masamang tingi ng matandang Ginoo, bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Bilis, umalis ka na. Itatakas kita ni Mama rito. Umisi ang matandang Ginoo. Baliin ang mga binti niya. Kung hindi, pareho kayong mag-ina na palalayasin sa pamilyang ito. Namutla ang mukha ng ina. Akmang luluhod para magmakaawa nang pigilan ko siya. Ma, huwag kang magmakaawa sa kanya. Nang marinig ng matandang Ginoo ang sinabi ko, bigla siyang kinabahan. Ngunit nang maalala niya ang dating duwag na ako, nakadarating lang mula sa kulungan para humingi ng pagkain sa pamilyang Lee, bumalik ang kanyang kumpiyansa. Tiningnan niya ang ina at inutusan, anak mo iyan, ikaw ang magdisiplina. Inuutusan kitang baliin ang mga binti niya. Kung hindi, palalayasin kayong dalawa sa pamilyang Lee. Nang marinig ito, huminga ng malalim ang ina. Kadarating ko lang mula sa kulungan, umaasa pa rin siyang makakapasok ako sa akademya para mag-aral. May record ako, hindi ako makakahanap ng trabaho. Kailangan pa niyang alagaan ang maliit na anak na babae, hindi rin siya makakapagtrabaho. Kung palalayasin kami sa pamilyang Lee, malamang na magugutom kaming tatlo. At sa kalupitan ng matandang Ginoo, hindi niya kami hahayaang mabuhay. Nang maisip ito ng ina, agad niyang binitawan ako at nagmakaawa sa matandang Ginoo, Itay, kasalanan ko po lahat. Kahit anong parusa ang ibigay niyo sa akin, tatanggapin ko. Kasi simula pa lang ng buhay ni Atchen, patawarin niyo na po si Atchen. Luluhod na sana ang ina sa matandang Ginoo, ngunit bago pa man tumama ang kanyang tuhod sa sahig, pinigilan ko siya. Malamig kong tiningnan ang lahat. Ang pamilyang Lee matagal na sana nating iniwan. Tungkol naman sa pagbali ng mga binti ko Dito, umisi ako, itinaas ang kamay at pumitik. Crack! Crack! Dalawang malutong na lagitik ang narinig. Naputol ang mga buto sa tuhod ng matandang Lee. Napasigaw na parang kinakatay na baboy ang matandang Lee. Hayop! Anong ginawa mo sa akin? Malamig ko siyang tiningnan. Hindi ba't gusto mong mabalian ng binti? Parehong binti ang mababali, kaninuman iyan. Unang nag-react si ikalawang tiyahin Tangki, itinuro ang ilong ko at nagmura, Guchen. Tunay mong lolo iyan. Paano mo nagawa iyan? Silik siyang, hawak ang mukha, sumabat, pinsan, medyo mabigat ang sinabi ni Lolo, pero para sa ikabubuti mo iyon. Agad na nag-ingay ang mga miyembro ng pamilyang Lee, sinisisi ako. Biglang napatingin ang matandang Lee kay Jayang Siki sa sulok, umiiyak na sumigaw, Commander Jayang. Nakita niyo po lahat. Gustong patayin ng demonyong ito ang kanyang lolo. Sinusubukang bawasan ni Jayang Siki ang kanyang presensya, ngunit nang marinig ito, nanigas ang kanyang mukha. Kahit hindi tunay na lolo, ang pagbali ng binti ay dapat makulong. Lalong nag-init ang ulo ng matandang Lee. Hatulang siya ng habang buhay na pagkabilanggo, hindi direktang parusang kamatayan. Kinilabutan si Jayang Siki sa narinig. Lumingon ako kay Jayang Siki. Narinig mo lahat, hindi ba? Hawak ang tungkod, sumigaw ang matandang Lee, walang hiya. Ang pangalan ni Commander Jayang ay hindi mo basta-basta matatawag. Bilis, hulihin siya. Huminga ng malalim si Jayang Siki, biglang sumigaw, mga tauhan. Nagpakita ng tuwa ang mga miyembro ng pamilyang Lee. Agad na humarang ang ina sa harap ko. Pakiusap, ipaubayan niyo na sa akin si Mama. Inalalayan ko siya papasok sa sasakyan. Nang isara ko ang pinto, narinig ko ang mapanuyang boses ng ikalawang tiyahin. Commander Jayang, huwag kayong magalit, pasok po kayo. Bang! Sinipa ni Jayang Siki ang ikalawang tiyahin. Agad na kinontrol ng mga tauhan ang lahat ng miyembro ng pamilyang Lee. Biglang sumaludo si Jayang Siki sa akin. Commander Gu, mag-utos po kayo. Natigilan ang lahat. Nanlaki ang mga mata ng matandang Lee. Ano ang tawag mo sa kanya? Lumapit ako sa kanya. Sino ang gustong humatol sa akin ng kamatayan kanina? Napasigaw ang matandang Lee, imposible. Lolo mo ako. Inuutusan kitang pakawalan sila agad. Isang sampal ang nagpatumba sa kanya. Utusan ako.
Nararapat ka ba? Tinitingnan ang nanlalambot na matandang Lee sa sahig, ngumisi ako. Ngayon, alam mo na ang takot. Noong ipinakulong mo ako, bakit hindi mo naisip ang araw na ito? Walang pakialam na tiningnan ako ng matandang Lee, lumingon kay Jayang Siki at mumiti ng mapanuyo. Commander Jayang, isa lang siyang bastardo. Hindi siya karapat-dapat sa inyo. Marami kaming disenteng lalaki sa pamilyang Lee. Agad na lumapit si Lixiang. Commander Jayang, minahal na kita sa unang tingin pa lang. Maaari ba akong bigyan ng pagkakataon? Napanganga si Jayang Siki sa narinig. Nagkatinginan din ang mga bodyguard. Ang takbo ng utak ng pamilyang Lee ay talagang kakaiba. Ngumisi ako. Tigilan mo na. Hindi ka type ni Commander Jayang. Lumingon ako sa mga bodyguard at nag-utos, dalhin silang lahat sa kulungan ng Yoncheng. Parusahan ayon sa batas sa pang-insulto sa mataas na opisyal ng Departamento ng Digmaan. Nataranta ang matandang Lee. Commander Jayang, paano namin kayo mainsulto? Ang bastardo na iyan ay walang karapatang kumatawan sa Departamento ng Digmaan. Nang makitang hindi kumikibo si Jayang Siki, biglang may naisip ang matandang Lee. Handa kaming ialay ang pamana ng pamilyang Lee bilang kabayaran. Nagningning ang mga mata ko, sumenyas na huminto. Hindi ko inaasahang madali itong makukuha. Ngunit nagkagulo ang pamilyang Lee. Hindi. Iyan ang pag-asa ng pamilyang Lee. Mas gugustuhin pa naming makulong kaysa ibigay iyan. Sumigaw sa galit ang matandang Lee, mga hangal. Ang kulungan ba ang papatay sa akin? Lumingon siya kay Jayang Siki. Pakiusap, hayaan mong kunin ng anak ko ang kayamanan. Hindi nagtagal, dinala ng ulo ng pamilyang Lee ang isang kahon na gawa sa puting jade, puno ng pag-aatubili. Ang kayamanang ito, walang sinuman sa pamilyang Lee ang makakagamit. Sana ay maipakita ni Commander Jayang ang halaga nito. Kinuha ni Commander Jayang ang kahon at diretsong ibinigay sa akin. Sa loob, tahimik na nakalatag ang isang pulang card na parang kristal na may nakaukit na sinaunang P ako na karakter sa gitna. Lahat ng naroroon ay napigil ang hininga. Ito ang maalamat na star card. Sa buong kahariang Xia, wala pang 10 star envoy na nagmamay-ari ng star card. Bawat isa ay mahalagang yaman ng bansa. Pinigilan ko ang pananabik at kinuha ang star card, ngunit kumunot ang noo ko nang mahawakan ito. Ang simbolo ng kandado sa kanang ibabang sulok ay nangangahulugang hindi pa magagamit ang star card na ito sa ngayon. Mukhang may mga hadlang pa akong kailangang malampasan sa daan patungo sa pagkolekta ng 5 star card. Tiningnan ko ang pamilyang Lee. May selyo ang star card na ito. Sinabi ba ng mga ninuno ng Lee kung paano ito tanggalin? Kumunot ang noo ng ulo ng pamilyang Lee. Anong selyo? Nang marinig ang sagot ng ulo ng pamilyang Lee, alam ko na ang sagot. Tiningnan ko ang iba pang miyembro ng pamilyang Lee at sa huli ay napabuntong hininga. Kailangan kong maniwala na hindi alam ng pamilyang Lee na may selyo ang star card, lalo na ang paraan para tanggalin ito. Hindi nasiyahang tiningnan ako ng matandang Lee, ngunit dahil kay Jayang Siki, hindi siya nangahas magsalita. Maingat niyang sinabi kay Jayang Siki, Commander Jayang, ang star card na ito ay tanda ng paggalang ng pamilyang Lee sa inyo. Maaari na ba ninyo kaming pakawalan? Tumingin pa rin sa akin si Jayang Siki, hindi nangahas sumagot. Sa ilalim ng kinakabahang tingin ng matandang Lee, mahinahon kong sinabi, dapat kang magpasalamat sa mga ninuno ng pamilyang Lee. Kung hindi dahil dito, lahat ng miyembro ng pamilyang Lee ay hindi makakatakas sa pagkabilanggo. Diretso kong inutusan ang mga tauhan ng Departamento ng Digmaan, matandang Lee, Tangki, Lixiang, ininsulto ninyo ang isang mataas na commander ng Kahariang Xia. Parusahan ayon sa batas ng Kahariang Xia. Ang iba pang miyembro ng pamilyang Lee ay ilagay sa house arrest. Hanggat hindi ako umaalis sa Yoncheng, huwag silang palabasin para manggulo. Natigilan ng matandang Lee at ang pamilyang Lee. Ayon sa batas ng Kahariang Xia, ang pang-iinsulto sa isang mataas na commander ng Departamento ng Digmaan ay katumbas ng pang-iinsulto sa bansa, isang mabigat na krimen na may parusang pagkabilanggo. Tungkol naman sa iba pang miyembro ng pamilyang Lee na ilalagay sa house arrest, ang malaking Lee group ay haharap din sa pagkalugi. Nagulat at nagalit ang matandang Lee. Paninirang puri. Hayop, paninirang puri ito. Pagkatapos, lumingon siya kay Commander Jayang, nagmamakaawa, Commander Jayang, ako, isang matanda,
kailanman ba akong nagsabi ng masama sa inyo? Nang marinig ito ni Jiang Siki, ang tingin niya sa matandang Li ay puno ng awa at habag. Nang makita ng matandang Li at ng pamilyang Li ang kanyang tingin, halos lumundag ang kanilang mga puso. Sa sumunod na sandali, mahinahong sinabi ni Jiang Siki sa pamilyang Li, "Matandang Ginoo, marahil hindi niyo pa alam. Ang taong ito na kadarating lang ninyong pinalaya sa pamilya ay ang pinakabatang mataas na commander ng kahariang Xia." Ang mga salita ni Jiang Siki ay parang bombang sumabog sa isipan ng lahat. Sa sandaling iyon, natulala ang lahat. Ang impresyon nila sa akin ay isa akong walang kwentang tao, na hindi man lang nangangahas sumagot kapag inaapi. Ngunit ang walang kwentang ito na ipinakulong, paglabas ay naging isang taong hindi nila kayang abutin. Hindi nila matanggap ang katotohanan ito. Mahinahon kong tiningnan ang lahat, pagkatapos ay si Jiang Siki. "Ano pa ang sasabihin mo sa kanila?" Kinabahan si Jiang Siki, agad na kumumpas sa mga tauhan. "Bilis, dalhin na sila." Agad na sumagot ang mga tauhan. Ang matandang Li at ang pamilyang Li, tinitingnan ang mga tauhang mabilis na kumokontrol sa kanila, sa wakas ay tinanggap ang katotohanang isa akong mataas na commander. Agad na bumuhos ang walang katapusang pagsisisi sa kanilang mga puso. Isang mataas na commander na wala pang 20 taong gulang, tiyak na magiging isa sa pinakamatataas na tao sa kahariang Xia sa hinaharap. Kahit ngayon na ako ang pinakamababang antas ng isang bituing mataas na commander, maaari kong itaas ang buong pamilyang Li ng ilang antas. Sayang lang, wala silang mata para makita ito. Hindi lang nila ako nabigyan ng pabor para umangat ang pamilyang Li, kundi nasaktan pa nila ako, tuluyang itinulak ang pamilyang Li sa impyerno. Ang malaking pagkakaibang ito ay nagparamdam sa matandang Li at sa pamilyang Li na gusto na nilang mamatay. Ngunit hindi nagtagal, napalitan ng takot ang pagsisisi sa mukha ng matandang Li. Tumingin siya sa akin, nagmamakaawa, at Chen, nagkamali si Lolo. Humihingi ng tawad si Lolo sa iyo dito. Alang-alang sa maraming taon na pag-aalaga sa iyo ng pamilyang Li, patawarin mo na si Lolo, patawarin mo na ang pamilyang Li, sige na. Mahinahon ko siyang tiningnan, parang tumitingin sa isang payasong tumatalon-talon. Nang makita ng matandang Li na kukunin na siya ng mga tauhan, ngunit wala akong balak pumigil, ang pagmamakaawa ay naging sigaw, "Hayop! Tunay mong lolo ako. Ang ipakulong ako ay isang malaking kasalanan sa magulang, tatamaan ka ng kidlat." Hindi pa rin ako natitinag. Nataranta ng husto ang matandang Li. Pagkatapos, biglang may naalala, sumigaw sa akin, ang commander sa kapitbahay, 3 bituing mataas na commander na siya ngayon. Namatay si matandang Jiang dahil sa iyo noon. Kapag nalaman niyang nakalabas ka na, hindi ka niya patatawarin. Pakawalan mo na ako ngayon, tutulungan kitang magmakaawa. Nang marinig ito ni Jiang Siki, umiti siya ng mapanlibak. Dapat malaman na kahit bata pa si Guchen, walang makakapantay sa kanyang galing sa labanan sa buong kahariang Xia. Kahit na pareho kaming 3 bituin na mataas na commander ng pamilyang Lin, kung maghaharap kami, tiyak na ang pamilyang Lin ang mapapahamak. Ang pinakamahalaga, gusto pa ng nakatataas na ipagpatuloy ko ang pag-angat na mas umunlad pa. Biglang tumunog ang espesyal na telepono ng Departamento ng Digmaan ni Jiang Siki. Nang makita ang pangalan, bumilis ang paghinga ni Jiang Siki. Maingat niyang sinagot. Nang marinig ang boses sa kabilang linya, ang tingin niya sa akin ay lalong napuno ng paggalang at paghanga. Ang pinakamatataas na tao sa Departamento ng Digmaan ay personal na lumilipad patungo sa Departamento ng Digmaan ng Yongcheng para sa akin. Dahil sa paalala sa kabilang linya, ibinaba ni Jiang Siki ang telepono, huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili, nagmamadaling nagpaalam sa akin at mabilis na pumunta sa Departamento ng Digmaan ng Yongcheng. Isinama ko ang aking ina sa sasakyan, diretso sa ospital kung nasaan si Guan. Hindi ko alam na sa mga sandaling iyon, si Lixiang na dinadala sa kulungan ay nagawang makipag-ugnayan sa pamilyang Lin. Sa paliparan ng Departamento ng Digmaan ng Yongcheng, dahan-dahang bumaba mula sa pribadong eroplano si dakilang leader Feng Sheng. Ang pinuno ng 3 higante ng Departamento ng Digmaan ng kahariang Xia na ito ay naglalabas ng hindi nakakagalit ngunit may otoridad na aura. Dakilang lider, magalang na sumaludo si Jiang Siki. Nalutas na ang tungkol kay Commander Gu. Napabuntong hininga si Feng Sheng. 2 beses ko na siyang inimbitahan na maging ika-4 na dakilang lider. Sa pagkakataong ito, sa pamamagitan ng pinakamataas na pulong,
gusto ko sanang subukang muli siyang kumbinsihin. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Kung tatanggihan na naman ako sa pagkakataong ito, saan ko ilalagay ang matandang mukha ko? Palihim na napailing si Jiang Siki. Ang posisyong pinapangarap ng marami 3 beses nang tinanggihan ng boss. Ang laki ng pagkakaiba. Bukas, ang laban ng pamilyang Liu, samahan mo akong manood, Commander. Biglang naalala ni Jiang Siki ang pagbabanta ng matandang Li gamit ang 3 bituing commander ng pamilyang Lin. Kung malalaman niyang 3 beses nang inimbitahan ng dakilang lider si Gu Chen, baka himatayin siya sa kinatatayuan niya. Lalo na ang ina ni Liu Xiao, si Commander Liu Fanxing, na isang bituing commander, ay papunta na sa pamilyang Liu. Hindi niya maiwasang mag-alala para sa akin. Sa paradahan ng ospital, pagbaba ko pa lang ng sasakyan, nakatanggap ako ng tawag mula kay Dikin. Boss, may nahanap na kaming lead. Sa kasaysayan ng dakilang bansa, iisa lang ang naonsil na star card. Ang lokasyon ay sa lungsod ng lupa, ngunit kailangan pang kumpirmahin ang eksaktong lokasyon. Nagningning ang mga mata ko. Alamin agad. Isa pa, Chi. Naging excited ang tono ni Dikin. Nahanap na namin ang babaeng hinahanap mo. Nasa akademya ng lungsod ng lupa ng kahariang Xia ang bakas niya. Napigil ang hininga ko, lumitaw sa isipan ko ang magandang mukha na iyon, ang babaeng nagtago ng kanyang galing para sa akin. Maghanda ka, pupunta ako sa lungsod ng lupa. May isa pa pong bagay, patuloy na ulat ni Dikin. Ang mag-inang Liu ay nagtitipon ng mga tauhan, naghahanda para sa bukas sa Qingyun Peak. Ang ina ni Liu Xiao, si Liu Fanxing, bilang isang bituing commander, ay papunta na sa pamilyang Liu. Mukhang hindi niya alam ang inyong pagkakakilanlan. Mahinahon kong sinabi, kung marunong siyang makisama, hindi ko napapansinin. Kung pipilitin niyang makialam, huwag niya akong sisihin kung hindi ako magpapakita ng awa. Habang kausap ko sa telepono, kasama ko na ang aking ina papunta sa silid ni Guwan. Nang makita ng ina ang maputlang mukha ni Guwan sa kama, agad na namula ang kanyang mga mata. Mabilis siyang lumapit sa kama, gustong hawakan ang mukha ng anak, ngunit natatakot na magising ito. Nanginginig ang boses ng ina nang magtanong, Xiaowan, anong nangyari sa kanya? Maikli kong ikinuwento ang nangyari. Matapos marinig, nanigas na lumingon sa akin ang ina. Paos na sinabi, pumayag pala ang matandang Ginoo na hayaang si Liu Xiao ang sumipsip ng dugo ni Xiaowan. Paano niya nagawang maging ganito kalupit? Hinaplos ko ang balikat ng ina. Huwag kang mag-alala, okay na si Xiaowan. Magpapahinga lang siya sandali, gagaling din siya. Tumango ang ina, nagdahilang pupunta sa banyo at lumabas ng silid. Kinuha niya ang kanyang telepono, matatag na tinawagan ang isang numerong matagal nang nakatago. Kinabukasan ng tanghali, 2 tao ang dumating sa room ng ospital. Ang lalaki ay si Lin Fifan, pamangkin ng kasalukuyang pinuno ng pamilyang Lin. Pupunta sana siya sa pamilyang Li para ayusin ang ilang bagay, ngunit nang marinig niyang pupunta si Guyu sa ospital, sumama na rin siya. Nang pumasok sila sa silid, naghahanda ng tanghalian si Inang Gu para kay Guwan, tinapay, ginisang gulay at 2 nilagang itlog. Matagal nang hindi nakakakain ng busog si Guwan. Sino kayo? Nagtatakang tanong ni Inang Gu. Tita, ako po si Guyu, nakangiting sabi ng dalaga. Pinapunta po ako ni Lola para tumulong. Natigilan sandali ang ina, pagkatapos ay ngumiti ng may kasiyahan. Kagabi pala, nakipag-ugnayan siya sa pamilya. Si Guyu ang ipinadalang mandirigma para tumulong. Tinitigan ni Lin Fifan si Inang Gu, parang pamilyar. Nang makita niya ang pagkain sa mesa, agad siyang kumunot. Ang ganitong pagkain na kahit pulubi ay hindi kakainin, ipapakain niyo pa sa amin. Napatulala si Guwan kay Lin Fifan, hindi maintindihan kung bakit niya sinasabi iyon. Para sa kanya, ito na ang pinakamasarap na pagkain. Malamig kong sinabi, ang mga pagkaing ito ay para sa tao, hindi para sa aso. Diksa, paalisin mo sila. Biglang ikinumpas ni Lin Fifan ang kamay, pinatalsik ang lahat ng mangkok at kubyerto sa sahig. Agad na tumalon si Guwan mula sa kama, gustong pulutin ang pagkaing hindi pa tuluyang natatapon. Nang makitang aabutin ni Guwan ang pagkain, akmang aapakan ito ni Lin Fifan. May mga basag na porselana sa sahig, tiyak na masasaktan ang kamay ni Guwan. Nang akma na akong kikilos, diyay. Isang malutong na sampal ang ibinigay ni Guyu kay Lin Fifan.
Humihingi ka ng tawad sa tiyahin ko, malamig na sabi ni Guyu. Kung hindi, umalis ka na. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Lin Fifan si Guyu. Guyu, wag mong isipin na dahil gusto kita, pwede mo nang gawin ang lahat. Ulitin ko, humingi ka ng tawad sa tiyahin ko, sunod-sunod na sabi ni Guyu. Puno ng galit ang mukha ni Lin Fifan, masamang tinitigan si Guyu. Guyu, pagsisisihan mo ang sinabi mo ngayon. Pagkatapos magsalita, akmang aalis na si Lin Fifan. Nang tumalikod siya, hinarangan ni Dixa ang kanyang daan, napakasama ng tingin. Biglang sumugod si Lin Fifan, gustong sampalin si Dixa palipad. Umalis ka. Ngunit bago pa man niya mahawakan si Dixa, isang hindi mapigilang lakas ang biglang dumating. Direktang tumilapon si Lin Fifan. Hindi alam kung nagkataon lang, eksaktong tumama ang kanyang katawan sa mga basag na piraso. Agad na nagkaroon ng ilang hiwa ang kanyang katawan, dumaloy ang dugo mula sa mga sugat, mabilis na pinula ang kanyang kaswan na damit. Ngunit parang hindi nararamdaman ni Lin Fifan ang sakit, hindi makapaniwalang tiningnan si Dixa. Mandirigma! Hindi niya inaasahan na sa maliit na yonching na ito, may lalabas na isang sukdulang mandirigma. Malamig lang siyang tiningnan ni Dixa, hindi nagsalita. Hinihintay niya ang utos ko. Ang pagpatay dito ay magdudulot ng maraming problema, ngunit hanggat inuutos ko, hindi siya mag-aatubili. Wala na akong sinabi kay Dixa. Mahinahon ko lang tiningnan si Lin Fifan. Lubhang kahabag-habag ang itsura ni Lin Fifan ngayon. Malamig ang tono ni Dixa, kainin mo lahat ng nasa sahig. Sumiklab sa galit si Lin Fifan. Akala mo dahil may mandirigma kang protektor, pwede ka nang gumawa ng kahit ano. Sinasabi ko sa iyo, ang pamilyang Lin ng lungsod ng lupa, mas madali pa kaming pumatay sa inyo kaysa pumatay ng langgam. Bago pa man magpatuloy si Lin Fifan, tiningnan ko si Dixa. Tulungan mo siyang kumain. Sumagot si Dixa, agad na lumapit kay Lin Fifan, yumuko, hinila ang buhok ni Lin Fifan, at kinuha ang gulay sa sahig, pilit na isinubo sa bibig ni Lin Fifan. Pilit na nagpupumiglas si Lin Fifan, gustong iluwa ang gulay sa bibig. Ngunit sa ilalim ng kontrol ni Dixa, kahit anong pagpupumiglas niya, hindi siya makawala. Pakawalan mo Oni. Unti-unti, hindi na siya nagpupumiglas, puno ng hinanakit na tumingin sa akin. Hindi nagtagal, halos lahat ng pagkain ay naisubo na sa tiyan ni Lin Fifan. Hinawakan ko si Guwan, hinaplos ang kanyang maliit na kamay na muntik ng masaktan, mahinahong tiningnan si Lin Fifan. Baliin mo ang kamay mong ginamit sa pagbasag ng plato kanina. Nanlaki ang mga mata ni Lin Fifan. Hindi niya inaasahan na ang isang probinsyano sa maliit na lungsod ay hindi lang may sukdulang mandirigma, kundi napakalupit pa. Nagkamali ako, alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Pakiusap, pakawalan mo ako. Malamig pa rin ako. Kung iba ang tutulong sa iyo, hindi lang isang kamay ang mababali. Nataranta ng husto si Lin Fifan. 100,000,000. Bibigyan kita ng 100,000,000. Pakawalan mo ako. Magsisimula na ang bilang 3-2. Hindi pa natatapos ang bilang ko sa huling ki-100,000,000, biglang nanlaki ang mga mata ni Lin Fifan, sumigaw, hayop ka. Huwag kang masyadong abusado. Pagkasabi niya noon, 2 tunog ng nabaling buto ang halos sabay na narinig. Hindi napigil ang sumigaw ni Lin Fifan. Mahinahon ko lang siyang tiningnan. Dapat kang magpasalamat na hindi ito isang labanan sa ibang lugar. Kung hindi, hindi lang 2 kamay mo ang babaliin ko. Pagkatapos, lumingon ako kay Dixa at nag-utos, dalhin mo siya palabas, huwag mong takutin ang ina at kapatid ko. Agad na sumagot si Dixa. Makalipas ang ilang segundo, nawala si Lin Fifan sa silid. Nakipag-ugnayan ako kay Dikin, tinawag ang tagapamahala ng hotel, nagpadala ng pagkain. Nakakain si Guwan ng pinakamasarap na pagkain. Pagkatapos kumain, inilabas ko ang isang gintong bank card. Ma, ito, hawakan mo. Kung may kailangan ka, pumunta ka lang sa bangko. Agad na tumanggi si Inang Gyu. Itago mo na lang iyan, ma, hindi ko kailangan. Nagpatuloy ako, si Wanwan ay nasa edad na lumalaki. Kung hindi mo iniisip ang sarili mo, isipin mo si Wanwan. Huwag kang mag-alala, walang gaanong laman iyan. Nang marinig ni Inang Gu ang sinabi ko tungkol kay Guwan, nag-atubili siya sandali at sa huli ay kinuha ang card. Mabilis na lumipas ang oras, 4:30 na ng hapon.
Inutusan ko ang mga tao na protektahan si Inang Gu at Guwan, pagkatapos ay isinama ko sina Dixa at Guyu sa Qingyun Peak, kung saan kami magkikita ni Liu Jian. Naintindihan na ni Guyu ang pangkalahatang sitwasyon, naisip ang muntik ng pagsipsip ni Liu Xiao sa dugo ni Guwan, gusto niyang personal na tapusin ang hayop na iyon. Ngunit hindi inaasahan ni Guyu na pagdating namin sa paanan ng Qingyun Peak, makikita namin si Lin Fifan. Ang dalawang kamay niya ay nakabalot na parang paa ng baboy. Kumunot ang noo ni Guyu. Bakit ka nandito? Nang marinig ito ni Lin Fifan, bigla siyang umiti, ngunit medyo kakaiba ang ngiti niya. Bakit ako nandito? Pumunta ako sa Yonqing na ito para sa maliit na bastardo na iyan. Natigilan si Guyu. Anong sinasabi mo? Ngumisi si Lin Fifan. Hindi mo pa alam, ano? Ang maliit na bastardo na iyan ang pumatay sa lola ko. Ang makita siya ng lola ko noon ay isang karangalan para sa buong pamilya nila. Ngunit minasama niya ang lola ko dahil matanda na. Noong gabing handa na silang magsama, pinatay niya siya. Noong una, gusto ko lang ibalik ang maliit na bastardo na ito sa kulungan para mabulok siya doon habang buhay. Ngunit dahil hindi siya marunong makisama, huwag niya akong sisihin kung magiging malupit ako. Nang marinig ni Guyu ang sinabi ni Lin Fifan, agad siyang kinabahan. Kung namatay si matandang Lin dahil sa akin, tiyak na hindi ako patatawarin ang 3 bituing mataas na commander ng pamilyang Lin. Paano na? Paano niya ako matutulungan? Tiningnan ko si Lin Fifan, may malamig na kislap sa aking mga mata, parang tumitingin sa isang patay. Bago pa man magpatuloy sa pag-iisip si Guyu, biglang lumitaw ang isang grupo ng tao sa di kalayuan. Habang papalapit sila, isang malakas na aura ang sumalubong. Nang maramdaman ang lakas ng 3 nasa unahan, biglang nanlaki ang mga mata ni Guyu. 3 sukdulang mandirigma. Hindi lang 3 sukdulang mandirigma, mayroon pang 10 pangunahing mandirigma, at halos 200 ordinaryong malalakas na tao. Nang sabihin ito, napasinghap si Guyu pagkatapos ay lumingon sa akin. Ang pamilya ko ay maliit lang na pamilya, ang makakuha ng isang sukdulang mandirigma ay sukdulan na. Paano nagkaroon ng 3 sukdulang mandirigma dito? Nandidiring tiningnan siya ni Dixa. 3 lang naman, bakit kaji? Papalapit na ang mga tao. Nag-aalalang sinabi ni Guyu, hindi natin sila kalaban. Alis na. Bilis, alis na. Nang makita ni Dixa ang nag-aalalang itsura ni Guyu, halatang nainis. Anong alis? Kung talagang hindi natin sila kalaban, akala mo ba makakatakas ka? Nang marinig ni Guyu ang sinabi ni Dixa, nanigas siya. Sa sumunod na sandali, walang lakas na ibinaba ang kamay. Nga, napakaraming malalakas na kalaban, kahit tumakbo kami, saan kami pupunta? Nang marinig ni Lin Fifan ang mga salitang parang sumusuko na ni Dixa, hindi niya maiwasang ngumisi. Marunong pala kayong makiramdam. Puno ng hinanakit na tumingin siya sa akin. Dahil masyadong maikli ang oras, hindi pa nakakakuha ng malalakas na tao ang pamilya para tulungan siyang gumanti sa akin. Nalaman niya kung anong paghahanda ang ginawa ng pamilyang Liu para sa laban ngayon. Pumunta siya rito para makitang lumuhod ang hamak na ito na parang aso sa ilalim ng palda ni Liu Jian, nagmamakaawang patawarin siya. Pagkatapos, ipapakilala niya ang sarili kay Liu Jian at gagamitin ang pakikipagkasunduan sa kasal bilang kondisyon para ipaubaya ni Liu Jian sa kanya ang hamak na ito. Huminto ang mga tauhan ng pamilyang Liu, 10 metro ang layo sa amin. Kalmado pa rin ako. Nagpakita ng pagtataka si Liu Jian sa kanyang mga mata. Tiningnan ko ang naka-wheelchair na si Liu Xiao at ang mga tauhan ng pamilyang Liu at sa huli ay tumuon kay Liu Jian. Magbibigay lang ng kabayaran, kailangan pa bang isama ang napakaraming tao? Nang marinig ni Liu Jian ang sinabi ko, ngumiti siya ng maihalong pang-aasar. Kabayaran? Hehe, nandito ako para magbigay ng kabayaran. Ngunit bago iyon, gusto kong makita kung karapat-dapat ka bang tumanggap nito. Napabuntong hininga ako. Binigyan kita ng 1 araw para maghanda ng kabayaran, ngunit ginamit mo ito para maghanda kung paano ako haharapin. Ang isang pinuno ng pamilya na hindi tumutupad sa salita ay dapat magbayad. Biglang naging malamig ang tingin ni Liu Jian. Wala akong oras para makipag-usap sa iyo rito. Puputulin mo ang sarili mong mga binti at hihingi ng tawad kay Xiao ngayon o mamamatay ka. Nang marinig ito, umisi ako, walang pagmamadaling nagsalita.
Kung luluhod ka ngayon at hihingi ng tawad sa akin, mapapatawad pa kita sa pagkakataong ito. Kung hindi, ipapakita ko sa iyo kung ano ang pagsisisi. Pagkasabi ko noon, napasinghap ang lahat. Nakakita na sila ng mga hindi takot mamatay, ngunit hindi pa sila nakakita ng ganitong uri na nagyayabang pa kahit malapit na sa kamatayan. Malamig na sinabi ni Liu Jian, mukhang wala nang dapat pag-usapan pa. Kung gayon ni. Sa sandaling iyon, tumunog ang isang cellphone. Kinuha ni Liu Jian ang cellphone, kumunot ang noo. Kung hindi dahil sa napakalaking bagay, walang mangangahas tumawag sa numerong ito. Nag-atubili siya sandali, ngunit sinagot pa rin. Nang marinig ang boses sa kabilang linya, parang sumabog ang ulo ni Liu Jian. Para siyang natulala, biglang nabitawan ang cellphone, bumagsak sa lupa. Malinaw na narinig ng bawat isa sa lugar. Natigilan ang lahat ng tauhan sa likod ni Liu Jian, nagkatinginan habang tinitingnan ang cellphone na nahulog sa lupa. Anong uri ng tawag ang makakapagpatulala kay Liu Jian ng ganito? Nakaupo si Liu Xiao sa wheelchair, tinitingnan ang naninigas na katawan ni Liu Jian, may masamang kutob na sumibol sa kanyang puso. Tita, anong nangyari? Hindi sumagot si Liu Jian. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin, ang tingin ay parang nakamamatay. Ikaw ang may gawa nito, mahinahon akong umiti sa kanya. Sinabi ko na, ipapakita ko sa iyo kung ano ang pagsisisi. Kinuyom ni Liu Jian ang kanyang mga kamao, ay lumagitik sa pagitan ng kanyang mga daliri. Lalong kinabahan si Liu Xiao. Tita, ano ba talagang nangyari? Huminga ng malalim si Liu Jian, paos ang boses. Wala na ang grupo. Nanlaki ang mga mata ni Liu Xiao. Hindi na malayang kinuha ang cellphone, nakita niyang may tumatawag. Huminga siya ng malalim, nanginginig na sinagot ang tawag. Tapos na ang grupo. Kinabahan si Liu Xiao. Agad siyang nagtanong, ano ba talagang nangyari? Bago ako umalis, maayos pa ang grupo. Sa loob lang ng wala pang isang oras, paano biglang nawala ang grupo? Sinabi sa kabilang linya na inatake ang database ng grupo, lahat ng impormasyon ay kumalat. Alam niyo naman, maraming bagay doon ang hindi pwedeng ilabas sa publiko. Nagsimula nang makialam ang mga kinaukulang departamento. Hindi kakayanin ng ating grupo ang investigasyon. Nang marinig ito ni Liu Xiao, hindi niya maiwasang manlaki ang mga mata. Kumalat? Paano kumalat ang mga impormasyong iyon? Hindi ba't kumuha ang grupo ng pinakamahuhusay na programmer? Mga walang silbi ba silang lahat? Medyo walang magawa ang nasa kabilang linya. Sabi nila, ang umatake sa database ng grupo ay mga nangungunang hacker sa mundo. Ang ating firewall, parang papel lang sa paningin nila. Huminga ng malalim si Liu Xiao, direktang pinutol ang sinasabi ng kausap. May paraan pa ba para maisalba ito? Natahimik ng ilang segundo ang kausap, pagkatapos ay maingat na nagsalita. Tiyak na malulugi na ang grupo. Hindi ba't pakiusapan niyo si Punong Liu na hayaan siyang magtayo ng bagong grupo? Sa sobrang galit, ibinato ni Liu Xiao ang cellphone sa lupa. Ang pinaghirapan niya ng maraming taon ay nawala sa loob lang ng ilang minuto. Kahit gaano pa kalakas ang kanyang isip, hindi niya matanggap ang ganitong katotohanan. Bigla siyang lumingon sa akin, puno ng galit ang mga mata. Tita, patayin mo siya. Patayin mo siya para sa akin. Mahinang ikinumpas ni Liu Jian ang kamay. Tiningnan niya ako, dahan-dahang nagsalita. Noong una, hindi ko balak patayin ka. Ngunit ginalaw mo ang hangganan ko. Medyo naiinis ako. Ganyan din ang sinabi ni Liu Xiao noon, sa huli ay nabalik ko rin ang mga binti niya. Diretso kong sinabi, limitado lang ang pasensya ko. Ibigay mo na sa akin ang kabayaran ngayon. Kung hindi ako mag-aatubiling dagdagan pa ang mawawala sa iyo. Lalong tumindi ang pagnanais na pumatay sa mga mata ni Liu Jian. Mahigpit niya akong tinitigan, nagsalita, tingnan natin kung may kakayahan ka. Kahit na mawala ang Liu Group, malaki ang mawawala sa pamilyang Liu, ngunit hindi lang Liu Group ang meron ang pamilyang Liu. Ang pundasyon ng pamilyang Liu sa Yoncheng ay ang mga iligal na gawain. Ang Yunbang ay nasa ilalim ng kontrol niya, ni Liu Jian. Malamig akong umiti. Dahil sinabi mo na iyan, kung wala akong gagawin, parang hindi ko pinahalagahan ang mga sinabi mo. Pagkatapos kong sabihin iyon, inilagay ko ang cellphone sa tainga ko. Pwede nang kumilos. Kumunot ang noo ni Liu Jian. Biglang sumigaw si Liu Xiao, tita. Patayin mo siya.
Bilis, patayin mo siya. Masyadong masama ang lalaking ito. Natatakot talaga siyang may mangyari pang iba. Ayaw nang magsayang ng oras ni Liu Jian. Saktong mag-uutos na sana siyang kumilos, muling tumunog ang cellphone. Sabay kaming napigil ni Liu Xiao sa paghinga. Sa sumunod na sandali, sabay kaming napatingin sa akin, puno ng gulat at kaba ang mga mata at mukha. Mahinahon akong umiti, sumenyas ng pakiusap. Lalo pang lumaki ang kaba sa kanilang mga puso. Nag-atubili si Liu Jian ng 2 hinga, pagkatapos ay yumuko para kunin ang cellphone sa lupa, pinindot ang sagot. Boss, hindi maganda. May biglang sumugod sa headquarters ng Yunbang. Ngayon, maraming patay at sugatan sa headquarters. Baka hindi nakayanin ng mga kapatid. Pagkasabi noon, nawala ng balanse si Liu Jian, biglang umatras. Mabilis niyang pinilit ang sarili na kumalma, nagtanong, 12 na lang sila? Sinabi sa kabilang linya, puro mandirigma. Hindi namin sila kalaban. Nagtanong si Liu Jian, gaano pa katagal makakayanan? Biglang nanginig ang boses sa kabilang linya. Hindi na kaya. Hindi pa natatapos ang salita, isang malakas na sigaw ang narinig, pagkatapos ay isang malakas na kalabog. Bumagsak ang nasa kabilang linya. Hindi naputol ang tawag. Hindi nagtagal, isang boses ang narinig mula sa telepono. Pakisabi sa akin, boss, tapos na ang misyon. Wasak na ang Yunbang. Pagkasabi noon, parang malakas na pinukpok ang ulo ni Liu Jian, biglang nawala sa sarili. Ang pinaghirapan niya sa halos buong buhay niya ay nawasak sa loob lang ng ilang minuto. Wala na ang Yunbang, nawala na ang pinakamalaking yaman ng pamilyang Liu sa Yuncheng. Halos gumuho na si Liu Jian sa sobrang pagkadurog. Natulala rin si Liu Xiao. Nanigas siyang tumingala sa akin, parang tumitingin sa isang demonyo. Makalipas ang ilang sandali, lumingon siya kay Liu Jian, paos ang boses, tita, kung hindi siya mamamatay, hindi magkakaroon ng kapayapaan ang pamilyang Liu. Nang marinig ito ni Liu Jian, bumalik siya sa sarili. Ang tingin niya sa akin ay puno ng matinding pagnanais na pumatay. Matalino ka. Alam mong para harapin ka, kinuha ko lahat ng eksperto ng Yunbang. Ngunit ngayon, ipapakita ko sa iyo na sa harap ng absolutong lakas, walang silbi ang mga munting talino mo. Pagkatapos, inutusan niya ang mga tauhan sa likod niya, sabay-sabay. Patayin lahat ng kalaban. Sabay-sabay na sumagot ang lahat. Nanginig si Lin Fifan sa ingay. Agad siyang lumabas. Punong Liu, ako si Lin Fifan ng pamilyang Lin ng Imperial Capital. Hindi ako kasama ng hamak na ito. Biglang napapikit ng bahagya si Liu Jian. Tao ng pamilyang Lin ng lungsod ng lupa. Sunod-sunod na tumango si Lin Fifan. Ako ang tunay na apo ng pinuno ng pamilyang Lin ng lungsod ng lupa. Ang tiyuhin ko ay isang 3 bituing mataas na commander. Hindi pa nakakilos ang sinuman, biglang humakbang ang nasa likod kong si Dixa. Isang malakas na aura na parang alon ang kumalat sa paligid. Mahinahon niyang tiningnan ang mga tao sa harap, parang kayang tapakan ang buong mundo. Isa sa 3 emperador ng buhangin, Dixa. Pagkasabi ni Dixa, 2 malakas na aura ang sumabog sa di kalayuan. Sa sumunod na sandali, 2 anino ang lumitaw sa timog at hilaga. Ang nasa timog ay may asul na hikaw sa tainga, malumanay ang boses ngunit may nakakapasok na lakas. Isa sa 3 emperador Qin ng Qin. Ang nasa hilaga ay naglalabas ng matinding aura ng labanan. Isa sa 3 emperador ng digmaan, Zhan. Pagkasabi ni Zhan, biglang sumabog ang aura ng lahat ng tao mula sa palasyo ng lupa. Hindi na nakayanan ng mga binti ni Liu Jian. Para siyang nawalan ng lahat ng lakas, napaupo sa lupa. At ang higit sa 200 tao na sumugod sa akin kanina, ngayon ay napakalapit na sa akin. Mas malinaw na nararamdaman ang nakakatakot na aura ng mga taong ito. Puno ng takot ang kanilang mga mata, hindi mapigilang manginig ng husto ang kanilang mga katawan. Hindi lang ang panig ng pamilyang Liu, maging sina Guyu at Lin Fifan ay gulat na nakatingin sa akin. Bilang mga miyembro ng malalaking pamilya sa Imperial Capital, natural na narinig na nila ang pangalan ng palasyo ng lupa. Paulit-ulit na pinapaalalahanan sila ng mga nakatatanda sa pamilya na huwag gagalitin ang mga miyembro ng palasyo ng lupa. Ngayon, napakaraming tao mula sa palasyo ng lupa ang naririto. Nang lumitaw sila, parang sinabi nilang narito ang kanilang prinsesa.
Kung gayon, sino ang kanilang prinsesa? Nang maisip ito, sabay na napatingin sina Guyu at Lin Fifan sa akin. Ngunit sa sumunod na sandali, pareho silang umiling. Impossible. Paanong wala pang 20 taong gulang ang prinsesa ng Palasyo ng Lupa? At paanong isa siyang dating bilanggo? Ngunit sa sumunod na sandali, sabay-sabay na lumuhod ang mga tao mula sa Palasyo ng Lupa sa harap ko, magalang at taimtim ang boses, kami ay bumabati sa prinsesa. Sa sandaling iyon, parang sumabog ang isipan ni Guyu, Lin Fifan, at ng lahat ng nasa panig ko. Biglang tumahimik ang paligid. Ngunit sa harap ng nakakagulat na eksenang ito, kalmado lang akong sumenyas. Tumayo kayo. Dahan-dahan kong itinaas ang tingin, napako sa nakaupong si Liu Zhan sa lupa. Binigyan na kita ng pagkakataon kanina. Ang boses ko ay walang bahid ng galit o tuwa, ngunit ang ganitong boses ang nagpabagsak sa puso ni Liu Zhan. Nanigas siyang tumingin sa akin. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naintindihan niya, talagang tapos na ang pamilyang Liu sa pagkakataong ito. Umiling-iling si Liu Xiao, bumubulong, paano posible? Isa lang siyang batang wala pang 20 taong gulang. Paano posible di? At kasabay nito, ang higit sa 200 eksperto na inanyayahan ng pamilyang Liu sa harap ko ay hindi makapaniwalang tumingin sa akin. Ang Palasyo ng Lupa ay isang sagradong lugar sa puso ng bawat nag-aaral ng martial arts. Ngunit hindi nila pinangarap na ang pinuno ng Palasyo ng Lupa ay isang batang lalaki. Walang katapusang pagsisisi ang bumuhos sa kanilang mga puso. Maliit na ang posibilidad na makapasok sila sa Palasyo ng Lupa, ngayon ay nasaktan pa nila ang pinuno ng Palasyo ng Lupa, tuluyan nang nawala ang kanilang pag-asang makapasok sa Palasyo ng Lupa. Hindi ko pinansin ang reaksyon ng mga taong ito. Lumingon ako, napako ang tingin kay Lin Fifan. Pinakawalan na kita kanina. Ngunit dahil hindi ka marunong makisama, kailangan kitang pagbigyan. Sinabi mo kanina na gusto mong makipagkasundo sa kanya sa kasal, kung gayon, maging magkasintahan kayo sa kabilang buhay. Nang marinig ni Lin Fifan ang sinabi ko, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Ngunit sa sumunod na sandali, naisip ang katangian ng Palasyo ng Lupa, pinilit niyang pakalmahin ang sarili, pagkatapos ay mahigpit na tumingin sa akin. Kahit gaano pa kalakas ang Palasyo ng Lupa, sa labas lang kayo pwedeng maghari-harian. Ang tiyuhin ko ay isang 3 bituing mataas na commander. Kung maglakas loob kang galawin ako, hindi ka patatawarin ang buong departamento ng digmaan ng kahariang Xia. Tinaasan ko siya ng kilay, mahinahon siyang tiningnan. Ang mga salitang iyon ay puno ng nakakakilabot na lamig. Kung gayon, gusto ko talagang makita, pagkatapos kitang galawin, paano ako hindi patatawarin ang departamento ng digmaan ng kahariang Xia. Pagkatapos, bahagya akong lumingon. Diksa, Zhan, kumilos na kayo. Pagkasabi ko noon, isang medyo matanda, ngunit may otoridad na boses ang biglang narinig. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas. Maraming tao ang biglang natigilan. Sabay-sabay silang lumingon sa direksyon kung saan narinig ang boses. Isang matandang babae na nakasuot ng uniforme ng Departamento ng Digmaan ang nag-iisang naglalakad patungo rito. Agad na nagkaroon ng sigla ang panig ng pamilyang Liu. Dahil sensitibo ang pagkakakilanlan ni Commander Liu, hindi agad lumabas si Liu Fanxing. Kahit na kung naayos ni Liu Zhan ang problema, hindi niya balak magpakita. Ngunit hindi niya inaasahan na mapipilitan ang pamilyang Liu ng isang batang walang kwenta sa ganitong sitwasyon. Kung hindi pa siya lalabas, mawawalan na ng buhay sina Liu Zhan at Liu Xiao. Tinitingnan si Liu Fanxing, nakahinga ng maluwag sina Liu Zhan at Liu Xiao. Ngunit agad na naisip na dahil sa isang batang walang kwenta ay naging ganito sila kahabag-habag, pareho silang nahihiyang yumuko. Napabuntong hininga si Liu Zhan, puno ng pagsisisi ang mukha. Ate, patawad, ako ang walang kakayahan. Umiling si Liu Fanxing. Walang kinalaman sa iyo. Kahit ako, matandang ito, hindi ko inaasahan na may ganitong background ang batang ito. Pagkatapos, ang matalas niyang mga mata ay direktang tumingin sa akin. Bata, magaling ka. Inaamin kong hindi mo kalaban ang kapatid ko at ang anak ko. Bigyan mo ako, si Liu Fanxing, ng mukha. Kalimutan na natin ang nangyari ngayon paano. Mahinahon ko siyang tiningnan. Kahapon pa, alang-alang sa iyo, pinakawalan ko na si Liu Xiao. Tungkol naman sa pagbibigay sa iyo ng mukha, huwag na ikaw, kahit si Fengxiang pa ang tumayo sa harap ko, tanungin mo siya kung mangangahas siyang humingi ng mukha sa akin.
Nang marinig ni Liu Fanxing na minamaliit ko ang pinakahinahangaan niyang si Feng Sheng, agad na dumilim ang kanyang mukha. Inaamin kong may kakayahan ka. Ngunit hindi ka dapat magyabang dahil lang may kaunti kang kakayahan. Kahit gaano ka pa kagaling, mas magaling ka ba sa departamento ng digmaan ng kahariang Xia? Mahinahon akong tumingin kay Liu Fanxing, umiti ng may pang-aasar. Departamento ng digmaan ng kahariang Xia. Ikaw, isang maliit na isang bituing mataas na commander, kaya mo bang kumatawan sa buong departamento ng digmaan ng kahariang Xia? Natigilan si Liu Fanxing, naggalit ang ngipin, sumigaw sa akin, yan ay kawalan ng respeto sa isang mataas na commander ng departamento ng digmaan. May karapatan akong ipahuli ka at ipakulong ng habang buhay. Walang pakialam akong umiti. Kung ordinaryong tao ang magsasabi niyan, baka mahatulan niya ng paglabag sa mataas na opisyal ng departamento ng digmaan. Ngunit kung ako ang magsasabi niyan, iyan ay payo ng nakatataas sa nakabababa. Nang marinig ito ni Liu Fanxing, bigla siyang natigilan. Ang tingin niya sa akin ay malamig. Nagpapanggap na mataas na opisyal ang departamento ng digmaan? Ang lakas ng loob mo. Mahinahon ko siyang tiningnan, pagkatapos ay biglang itinaas ang kamay, isang malutong na tunog ang narinig. Isang maliit at magandang gintong, insignia badge, ang inihagis ko sa mukha ni Liu Fanxing. Hindi na malayang nasalo ni Liu Fanxing ang insignia badge. At nang makita niya ang disenyo nito, biglang lumiit ang kanyang mga mata na parang butas ng karayom. 3 bituin ng henyo. Ang insignia badge, na basta na lang inihagis ng batang ito, ay may nakaukit na 3 bituin ng henyo. Nangangahulugan itong 3 bituing mataas na commander. Mas mataas siya ng 2 bituin kaysa sa kanya. Hawak ni Liu Fanxing ang insignia badge na iyon, bahagyang namumuti ang kanyang mga daliri. Sa sandaling iyon, naisip niya ang alamat sa departamento ng digmaan, ang naging mataas na commander sa edad na 17. Kung si Guchen ang alamat na iyon. Agad na namutla ang matandang mukha ni Liu Fanxing. Kasabay nito, ang panig ng pamilyang Liu, tinitingnan si Liu Fanxing, unti-unting sumibol ang kaba sa kanilang mga puso. Ang batang iyon ba ay miyembro rin ng departamento ng digmaan? At posibleng mas mataas pa ang ranggo niya kaysa kay Liu Fanxing. Ngunit sa sumunod na sandali, itinanggi ng lahat ang ideyang ito. Paano posible? Ang Palasyo ng Lupa ay isang organisasyon sa labas. Ang maging prinsesa ng Palasyo ng Lupa, kahit mahirap, ay hindi imposible kung maswerte. Ngunit ang maging mataas na komander o mas mataas pa sa departamento ng digmaan ay hindi lang swerte ang kailangan. Makalipas ang ilang sandali, medyo nahihirapang tumingala si Liu Fanxing, paos ang boses. Saan mo nakuha ang insignia badge na ito? Umaasa pa rin siya sa huling hibla ng pag-asa. Paano kung hindi sa kanya ang insignia badge na ito? Ngunit sa huli ay mabibigo si Liu Fanxing. Mahinahon ko lang siyang tiningnan, may ngiti sa labi. Commander Liu, masyado ka na bang naging komportable sa mga nakaraang taon? Ang ganitong bagay, kung hindi sa iyo, may mga ngahas bang basta na lang ilabas ito? Tao ba iyan? Ang huling hibla ng pag-asa ni Liu Fanxing ay agad na gumuho. Isang ideya lang ang natira sa kanyang isip, tapos na. Tapos na ang pamilyang Liu. Ayon sa batas ng kahariang Xia, si Liu Zhan at Liu Xiao, na nagtangkang pumatay sa isang 3 bituing mataas na commander, ay tiyak na makukulong ng matagal. At bilang ina ni Liu Xiao, hindi rin siya makakatakas sa responsibilidad. Sa sobrang pagkagulat, biglang nanlambot ang mga binti ni Liu Fanxing, na paluhod sa harap ko. Agad na tumahimik ang paligid. Tinitingnan si Liu Fanxing na nakaluhod sa harap ko, parang natulala ang pamilyang Liu. Ano ang nakikita nila? Si Liu Fanxing, na makapangyarihan sa departamento ng digmaan, ay lumuhod sa batang ito. Anong nangyayari? Ito ba ang batang iyon, mas mataas pa ang ranggo sa militar kaysa kay Liu Fanxing? Ngunit isa lang siyang batang wala pang 20 taon. Kasabay nito, tinitingnan ni Liu Zhan ang eksenang ito, biglang napigil ang hininga. Ang kanyang ate, ang pinakamalaking haligi ng pamilyang Liu, ay lumuhod sa batang iyon. Totoo ba ang sinabi niya, na mas mataas ang ranggo niya sa departamento ng digmaan kaysa sa kanyang ate? Akala niya natakot ako kay Liu Fanxing. Sa sandaling iyon, sa wakas ay natauhan siya. Kahapon, ang dahilan kung bakit niya ako napaluhod ay hindi dahil sa minamaliit niya ako, o dahil sa biglaang pag-atake ko, kundi dahil mayroon akong lakas ng hindi bababa sa isang mataas na mandirigma. Sa sandaling ito, bigla niyang naramdaman na napakakatawa-tawa niya.
At kung hindi dahil sa maling pagtatasa niya sa aking lakas, hindi mapipilitan ang pamilyang Liu sa ganitong sitwasyon ngayon. Si Liu Jian, na laging itinuturing ang sarili na matalino, ngayon ay mukhang tanga. Kasabay nito, si Lin Fifan, na kadarating lang ay natutuwa sa ginawa niyang tamang desisyon, biglang nanigas sa kinatatayuan. Napatulala siyang tumingin kay Liu Fanxing, biglang hindi na makapag-isip. Halos masira ng eksenang ito ang kanyang pangunawa. Hindi ba't mataas na commander ng Departamento ng Digmaan si Liu Fanxing? Paano siya luluhod kay Guchen? Ang maliit na hamak na ito ng Yoncheng, hindi lang prinsesa ng palasyo ng lupa, kundi mataas na commander din ng Departamento ng Digmaan. 19 na taong gulang pa lang siya. At sa tabi niya, medyo natulala rin si Guyu. Nang malaman niyang prinsesa ako ng palasyo ng lupa, sapat na iyon para magulat siya. Ngayon, biglang lumabas si Liu Fanxing para sabihin sa kanya na posibleng mas mataas pa ang ranggo ko kaysa sa kanya. Sa harap ni Guchen, siya, ang hinaharap na pinuno ng pamilyang Gu ng Imperial Capital, ay isang basura lang. Si Guchen, isang taong tulad niya, ay parang humaharap sa isang grupo ng langgam kapag kaharap ang pamilyang Liu, kayang-kaya niyang durugin sila, tama ba? Kanina lang, gusto pa niyang may mas katawa-tawa pa bang biro, kaysa rito sa buong mundo. Lubhang komplikado ang nararamdaman ni Liu Fanxing ngayon. Tumingala siya sa akin, puno ng pagmamakaawa ang mga mata. Ginoo, 2 na lang ang natitira kong kamag-anak sa mundong ito. Pakiusap, pakawalan mo na sila. Mahinahon ko lang siyang tiningnan, walang bahid ng emosyon. Sinabi ko na kanina, kahapon pa, alang-alang sa iyo, pinatawad ko na si Liu Xiao. Ngunit hindi niya ito pinahalagahan, kaya walang ibang masisisi. Pagkatapos, direktang tumingin ako kina Zhan at Dixa sa tabi. Kumilos na kayo. Biglang kinabahan si Liu Fanxing. Pagkatapos, mabilis siyang tumingin sa akin at nagsalita, kahit mas mataas pa ang ranggo mo kaysa sa akin, kung papatay ka sa publiko, labag pa rin iyan sa batas ng kahariang siya. Nang marinig ito, bigla akong ngumiti. Ang tingin ko kay Liu Fanxing ay lalong lumamig. Batas? Noong gusto ng anak mo na sipsipin ang dugo ng kapatid ko, naisip mo ba ang batas ng kahariang siya? Noong dinala ng kapatid mo ang mga tao para patayin ako ngayon, naisip mo ba ang batas ng kahariang siya? Kung isa lang akong ordinaryong tao, patay na ako ngayon. At ikaw, na nanonood lang sa dilim, baka hindi ka pa magpakita. Kaya na natalo sila, sasabihin mo sa akin ang tungkol sa batas. Sa iyo ba ang batas? Kapag kailangan mo, agad mong ilalabas. Kapag hindi mo kailangan, basta mo na lang itatapon na parang basura. Natigilan si Liu Fanxing sa sinabi ko. Pagkatapos, huminga siya ng malalim, matigas na sinabi, sila ay sila, ikaw ay ikaw. Sila ay ordinaryong mamamayan lang ng kahariang siya, habang ikaw ay mataas na opisyal ng Departamento ng Digmaan. Ang bawat salita at kilos mo ay kumakatawan sa otoridad ng buong kahariang siya. Maliban na lang kung dadaan ka sa bangkay ko, huwag mong isiping gagalawin mo sila. Alam niyang sapat na ang mga salitang ito para bigyan ko siya ng kasong paglabag sa nakatataas. Ngunit sa harap ng buhay ng kanyang kaisa-isang anak na babae at kapatid, walang halaga ang mga ito. Diretso lang siyang tumingin, lalong lumalamig ang tingin. Sa huli, malamig ang boses ko, paano kung pipilitin ko pa ring pumatay? Huminga ng malalim si Liu Fanxing, ngunit matatag ang tingin. Kung gayon, kailangan ko na lang iulat kay dakilang leader Feng Sheng, para siya na ang magpasya. Alam niyang isang hakbang na lang ako mula sa posisyon ng dakilang leader. Hanggat gusto kong maging dakilang leader, hindi ako pwedeng magkamali ngayon. Ang pagpatay ko kina Liu Jian at Liu Xiao ay may kinalaman sa batas ng kahariang siya. Kung kakalat ito, magiging napakasama ng epekto. Hindi siya naniniwalang mangangahas ako. Dahil ito ay mag-aabala kay Feng Sheng. Tungkol naman kung bakit si Feng Sheng ang hinahanap niya at hindi ang 2 pang dakilang leader, dahil si Feng Sheng ang pinuno ng 3 dakilang leader, ang may pinakamalaking otoridad. Pangalawa, at pinakamahalaga, sinabi ko kanina na kahit si Feng Sheng ay hindi mangangahas humingi ng mukha sa akin. Kung sa harap ni Feng Sheng, hindi niya sinasadyang mabanggit ang sinabi kong iyon, kahit sa maikling panahon lang, hindi ko na kailangang mangarap na maupo sa posisyon ng dakilang leader. Nang maisip ito, biglang nagkaroon ng kumpiyansa si Liu Fanxing. Mas lalo pang tumuwid ang kanyang likod, matanda ngunit matalas na nakatitig sa akin. Hinihintay niya akong magbago ng desisyon, hinihintay niyang ipaliwanag ko sa kanya na ang sinabi ko kanina na hindi mangangahas si Feng Sheng na humingi ng mukha sa akin ay isang pagkakamali lang sa pagsasalita. Ngunit biglang may bahid ng dugo sa aking mga mata.
Pagkatapos, bigla akong lumingon sa isang puno sa di kalayuan, walang pagmamadaling nagsalita. Punong Feng, sapat na ba ang panonood? Kung sapat na, pwede ka nang lumabas.